Sino nga ba ang pinakamalakas na monarch? Ang Monarch of Distraction na hari ng mga dragon o ang Monarch of Shadow na hari ng mga patay? Dahil sa episode na ito ay masasaksihan natin ang paghaharap ng dalawang pinakamalakas na monarch. Huli na nga ang lahat para mailigtas pa ni Jinwoo si Agent Adam White dahil nakita na ito ng Monarch of Distraction na mayroong Shadow Soldier sa likod, kaya kaagad lumiyab ang bibig ng Monarch pagkatapos nag-unleash ito ng Blast Breath towards sa Shadow Soldier at ni Agent Adam White, na makikitang ramdam ni Jinwoo dahil nakita niya ito mismo, since nakikita niya kung ano ang nakikita ng kanyang Shadow Soldier. Nainis si Jinwoo dahil hindi niya na-predict na mangyayari ito, hindi niya inakalang ang forces ng kalaban ay magtipon-tipon lang pala sa iisang lokasyon at ang ibang gate ay isa lang palang decoy. Naisip ni Jinwoo kapag pupunta siya kaagad sa Canada, hindi niya na maililigtas pa ang lahat since hindi niya na nakuha ang malaking laban. Kaya pahuhupain niya muna habang naghahanda ng preparasyon. Nabalitaan ng tauhan ng nangyari sa Canada, ngunit naisip ng ating bida na wala na silang magagawa para sa Canada. Samantalang narinig ni Antares ang hingalo sa dibdib at sigaw ng mga tao habang namamatay. At maya-maya ay dumating ang dalawang monarch habang patuloy na ginagawang impyerno ang buong lugar ng Canada. Lumipat ang eksena sa office ng direktor ng Federal Bureau of Hunter. Habang pinapanood nito ang video kung paano ginagawang impyerno ng mga dragon ni Antares ang Canada, kumalat ang bote ng Jack Daniels. Inisip niya na ang mga reporters, agent na nandoon ay siguradong patay na ngayon. At ngayon na-realize niya kung bakit gusto ni Song Jinwoo na tumakbo ang lahat as long as possible na makalayo lang sa gate. Maya-maya, biglang nag-teleport si Jinwoo sa office ng direktor. Humingi ng pasensya si Jinwoo na bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot, subalit kailangan daw niya ang Rune Stone ng Dragon Kamesh. Wika ng direktor kay Jinwoo, ang Rune Stone daw ay pagmamay-ari ng Federal Bureau, subalit napahawak siya sa kanyang ulo dahil hindi pala importante ang Rune Stone kung tuluyan namang mawawasak ang kanilang bansa. Kaya humingi siya ng pasensya kay Jinwoo dahil lasing lang siya. Nagpunta ang dalawa sa basement. Gagamitin daw ni Jinwoo ang Rune Stone pang counterback sa kalaban. Tinanong ng direktor kung pinapadala ng mga rulers ang mga magic beast sa Earth, then bakit mayroong Rune Stone sa katawan ng beast? Wika ng ating bida, nilalagay ito ng mga rulers sa katawan ng mga beast upang tulungan ng mga tao na mas lalo pang lumakas. Pinapadala nila ang beast upang ikalat ang mana sa buong mundo. At tugon ng direktor kung ito lang ba ang kailangan ng ating bida para pigilan ng kalaban. Tugon ni Jinwoo, isa lang ang paraan para malaman niya ito, kaya mayroon pa siyang isang pabor na hihingin sa direktor. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bahay ni Mrs. Selner. Hindi inaasahan ni Mrs. Selner na mayroon siyang bisita at napansin niya na hindi na ito ang Jinwoo na nakilala niya noon na kaharap niya ngayon. Wika ni Jinwoo, siya pa rin naman ito, ngunit ang kaibahan lamang ngayon ay isa na siya sa mga darkness na nakita ni Mrs. Selner sa loob ng kanyang kapangyarihan. Napatitig si Jinwoo at sinabi kung nakikita ni Mrs. Selner ang hinaharap, gusto niyang matingnan nito ang kanyang future. Hinawakan ni Mrs. Selner ang kamay ni Jinwoo at ipinikit niya ang kanyang mga mata at maya-maya ay bigla itong napaluha. Wika ni Mrs. Selner kung sigurado ba talaga si Jinwoo na isasakripisyo nito ang kanyang sarili para lamang mailigtas ang lahat. Napangiti si Jinwoo dahil nakita ni Mrs. Selner kung ano talaga ang kanyang tunay na plano, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam since alam niya na may liligtas niya ang lahat. Pagkatapos kaagad itong nag-excuse kay Mrs. Selner at umalis gamit ang Shadow Exchange. Pumunta si Jinwoo sa itaas ng tower habang hinihintay niya ang pagsilang ng araw. Tiningnan ng ating bida ang kanyang cellphone at naisip niyang tawagan si Cha Hae-in. Humingi ng pasensya si Jinwoo na hindi siya nakakatawag sa sobrang busy. Wika ni Cha Hae-in, ayos lang dahil busy rin naman siya. At sinabi niya kay Jinwoo na ipapangako nito sa kanya na babalik ito para makita siya. Tugon ng ating bida na ipinapangako niyang babalik siya para makita si Cha Hae-in kahit anong mangyari. Pagkatapos napahawak ng mahigpit si Cha Hae-in sa kanyang cellphone habang inilagay niya ito sa kanyang dibdib. Handa na ang Hunter Guild, ang Fiend Guild, White Tiger at Reaper. Handa na rin ang guild ng Japanese Hunter, ang guild ni Leonard Nerman from Germany, ang Scavenger Guild ni Thomas Andre at ang 7-star hunter na si Liu Zigang kasama ang mga Chinese hunter.
Ang Asian Hunter Alliance, European Hunter Union, African Guild Coalitions at ang Chinese Emergency Response ay nagsama-sama papunta sa battlefield. Samantalang daan-daang hunter ang namatay na inaapakan lang ngayon ng King of Berserk habang hinahanap nito si Song Jinwoo. At wika naman ng ating bida habang nasa malayo, huwag itong magalala dahil papunta na siya. Kinabukasan, durug-durug ang mga gusali, winasak ang lahat ng nasa paligid ng Monarch of Distraction habang nasa itaas ito at nagtataka kung ano ang pinaplano ng Monarch of Shadow. Bakit hindi pa ito nagpapakita sa kanya? Kaya napagtanto niya na sa dami ng kanyang Magic Beast Army, umabot lang naman ito ng 10 million na bilang. At kung ikukumpara daw ito sa 1,000 of Shadow Soldier ay para lang daw nag-commit ng suicide ang Monarch of Shadow. Kaya posibleng tumatakbo at nagtatago na ngayon ang ating bida. Subalit hindi niya napansin ang missiles na tumama sa kanyang mukha at sumunod pa ang napakaraming missiles. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at napawika ang mga piloto ng jet fighter na Bullseye. Tinamaan daw ang kalaban, subalit napansin ng mga piloto ang malaking silhouette at ang dalawang naglalakihang pulang mata at sinabi nito na napaka-boring daw ng kanilang weapon. Pagkatapos biglang bumuka ang bibig nito at nag-charge up ng blast breath towards sa mga jet fighter kaya nagkaroon ng malaking pagsabog. Lumipat ang eksena sa maliit na bahay ni Jinwoo, ika nga ni Bero. At dito'y makikita si Jinwoo na nakaupo sa kanyang trono habang napakalalim ang iniisip nito. Napansin ni Jinwoo na may nakasulat sa itaas at ito pala ang salitang My King kaya bigla niyang naisip si Bero dahil wala namang ibang Shadow Soldier na sobrang obsessed sa kanya kundi si Bero lamang. Lumabas si Bero at tinawag ang kanyang king. Wika ng ating bida, alam niya. Nagpakita naman si Billion at sinabing sobrang mapanganib daw ng kanilang kalaban. At nag-agree naman si Igris na lumabas rin sa tabi ni Jinwoo. Wika ng ating bida, alam niyang nag-aalala ang mga Shadow Soldier sa kanya. Subalit minsan, kailangan talagang hawakan ng sungay ng kalabaw. Tinanong ni Jinwoo si Billion kung si Ashborn ang nasa kinatatayuan niya ngayon, ano kaya ang gagawin nito? Wika ni Billion na gagawin ni Ashborn kung ano ang nararapat, habang nakikita ni Billion si Ashborn sa katauhan ni Jinwoo. Kaya napapikit na lamang siya at na-realize niyang si Ashborn at Jinwoo ay iisa. Lumuhod ang tatlo sa harap ng ating bida at sinabing lalaban sila sa tabi ni Jinwoo kahit anong mangyari, kaya tumayo ang ating bida upang magpunta sa battlefield. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang cellphone at sinabi ni Billion kung natawagan na ba ni Jinwoo ang kanyang pamilya. Wika ng ating bida, kapag maririnig niya ang boses ng kanyang pamilya ay baka hindi na siya makakagalaw pa. Kaya winasak ni Jinwoo ang kanyang iPhone 16 Pro Max. Samantalang may naiwan pang isang jet fighter na kaagad namang winasak ng King of Berserk Dragon. Subalit nauna ngang nakapag-take off ng parachute ang piloto kaya nakaligtas ito. Habang nagtatago ang piloto, nakikita niya na ang kanyang mga kasamahang piloto ay kinakain ng mga Beast Dragon. Pagkatapos napansin niya ang isang beast na paatake sa kanyang likod, buti na lamang mabilis ang piloto kaya kaagad siyang nakaiwas at kinuha niya ang Armalite weapon at pinapaputukan ng beast. Subalit naubos na lamang ang kanyang bala, hindi pa rin namatay ang beast, kaya napasyet na lamang siya at hinayaan na lamang na magpakain at hindi na tumakbo pa. Habang napapikit ang kanyang mga mata, napansin niya na wasak na ang beast sa kanyang harapan at dito'y napasabi siyang Holy Jesus Christ, Song Jinwoo. Sinabi ng ating bida na tumakbo na kaagad ang kalbo, ngunit napansin nitong mayroong napakaraming beast na paatake kay Jinwoo, kaya napasigaw na lamang siyang Watch out Mr. Song. Ginamit ni Jinwoo ang Commander Authority at ang kanyang dagger ay unti-unting nag-iba ang form gamit ang mana. Pagkatapos nag-unleash ito ng napakalawak na slash kaya tinapos lamang ito ni Jinwoo sa isang atake lamang. Habang naglalakad ang ating bida, sinabi niya na ito ang unang pag-apak niya sa battlefield kaya dito na magsisimula ang lahat. Pagkatapos binanggit ang salitang Arise at lumabas ang 4 na dragon. Napansin ng Monarch of Distraction ang presence ng Monarch of Shadow, kaya inimungkahi ni Yogomont na magsagawa sila ng surprise attack. Tugon naman ng Monarch of the Iron Body, wala daw siyang na-sense na Shadow Soldier sa loob ng Shadow Monarch, kaya possible hinati nito ang soldier ng Shadow Monarch. Naisip ng Monarch of Distraction na planong iisa-isahin ni Jinwoo ang kanilang forces, kaya isa lang ang kanyang naiisip. Iniiwasan ng Monarch of Shadow ang all-out war. Samantalang si Jinchul ay nanunood lamang ito ng balita.
Wika ni Jinchul na magiging impyerno ang kanilang planeta dahil kahit ang bansa na may pinakamalakas na army sa buong mundo, hindi pa rin kayang pigilan ng mga beast. Kaya ang tanging magagawa na lamang ng sangkatauhan ay manalangin. Subalit ano naman kaya ang klaseng himala ang kailangan nila para pigilan ng mga monster na ito? Kaya walang ibang nabigkas si Jinchul at napasabing, Panginoon, huwag mo kaming talikuran. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa battlefield. Daan-daang Shadow Soldier ang pinakawalan ni Jinwoo sa battlefield at nagmimistulan nitong tidal wave na parang ang lahat ng dinadaanan nito ay kanila lamang nilalamon. At mabilis lamang binura ng mga Shadow Soldier ang mga Magic Beast na nakakalat sa parte ng Canada. At makikitang parang dinadaanan lang talaga ng bagyo ang mga monster sa lakas ng forces ni Jinwoo. Habang ang ating bida ay parang kidlat kung gumalaw sa sobrang bilis. Napansin ni Jinwoo ang giant monster na umaatake sa kanya kaya kaagad niya itong sinugod gamit ang speed at pinutol ang paa nito. Na out of balance ang giant sa pagkaputol ng paa habang ang ating bida ay umaapaw ang napakatinding mana sa buong katawan. Pagkatapos kaagad nag-follow up ng atake ang Shadow Soldier upang tapusin ng Giants. Nakita ni Jinwoo ang napakaraming dragon na pasalubong sa kanila. Naisip ng ating bida na nasense na ng Monarch of Destruction ng kanyang pagdating. Subalit hindi pa niya nasense na gumagalaw ang King of Dragon papunta sa kanya. Kaya napagtanto ni Jinwoo na wala pa itong planong sumalakay at nagmamatyag pa lamang ito. Kaya hindi siya dapat ma-disappoint dahil mayroon pa naman siyang oras. At kapag hindi talaga lalapit sa kanya ang King of Berserk, siya mismo ang lalapit. Pagkatapos, in-extract ni Jinwoo ang giant na nakalaban niya kanina. Subalit nag-unleash ng blast breath ang napakalaking dragon towards sa giant Shadow Soldier. Wika ng dragon na wawasakin daw niya si Jinwoo sa ngalan ng kanyang king at isasama niya ang mga puppet nito na gawa lamang sa mana. Samantalang ang ating bida ay nasa itaas lamang sa kay ni Kaizel at napasabing, ang dami mong satsat. Tumalon ang ating bida at sinalakay ang dragon na nagsasalita at sa tingin ko mga lods ka-level ito ng Dragon Kamesh. Subalit walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo ni Jinwoo ang dragon na puro lamang salita. Napansin ng Monarch of Destruction ang paglakas ng presence ng Monarch of Shadow, kaya inimungkahi ni Antares kay Yogamon na mananatili lamang sa kanilang pwesto at ihanda ang kanilang army dahil magsisimula na ang tunay na laban. Samantalang patuloy pa rin nakikipagdigmaan ng mga US Army sa mga beast. Pinipigilan nila ang mga beast upang hindi ito kumalat sa ibang lugar, subalit patuloy pa rin lumalapit ng mga monster at hindi ito kayang mapigilan sa pamamagitan ng mga gun weapons. Ngunit tumama ang isang kamao ni Thomas Andre sa mukha ng beast at sinabing isa lang daw itong normal na beast na nakikita niya noon sa dungeon. At dito'y makikitang nagliliyab na nga ang Gulayat sa sobrang excite na durugin ng mga beast monster. Subalit mayroon siyang napansin na naiiba sa lahat. Nagpakita ang Monarch of the Iron Body at sinabing isa lang daw mahinang vessel ng ruler itong si Thomas Andre na tinalo ng Monarch of Fang. Siya daw ang King of Monster, ang nag-iisang Monarch of Steel, kaya sigurado siyang kaya niyang tapusin ang vessel sa isang iglap lang kung mag-i-insist daw itong harapin siya. Sagot ni Thomas Andre, hindi niya alam kung ano ang meron sa kanyang kalaban, subalit isa lang ang alam niya. Pagkatapos biglang lumabas ang napakaraming Shadow Soldier sa anino ni Thomas Andre habang kinukumusta ni Bellion ang King of Monster dahil matagal na silang hindi nagkita. Napatanong ang King of Monster kung bakit nagtatago ang Shadow Soldier sa anino ng isang tao, kaya napagtanto niyang nalinlang lamang sila ng Monarch of Shadow at dapat malaman kaagad ito ng King of Dragon. Subalit napansin niya na hindi niya magawang makontract ang Monarch of Destruction, kaya dito'y napansin niya ang isang Shadow Soldier sa itaas na si Tusk na pumipigil gamit ang magic spell upang hindi magawang makontak ng King of Monster ang kasamahan nitong Monarch. Naisip ng King of Monster na hindi niya akalaing mag-come up ng ganitong idea ang Monarch of Shadow at gusto nitong patumbahin kaagad isa-isa ang mga Monarchs. At wika niya, isa lang daw itong human strategy at si Jinwoo ay walang karapatan na maging isa sa mga Monarchs habang unti-unti itong nag-transform. Samantalang si Bero naman nagalit sa sinabi ng Monarch of Steel at gusto niyang bawiin nito ang mga sinabi patungkol sa kanyang king at makikitang nag-iba na nga yung form ni Bero na parang mas lalo itong lumalakas. Nagharap ang dalawa at ang Monarch of Steel ay tuluyan ng ipinakita ang tunay na anyo bilang King of All Monster. Samantalang nagkita na si Jinwoo at si Antares at kalmadong naglalakad ang dalawa upang harapin ang isa't isa. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!